Create a cinematic, ultra-realistic YouTube thumbnail based on the story titled, Dalawang Magkaibigan na Nakatagpo ng Bituin ng Pag-asa. Left 50% of the frame. Main character magkaibigang kabataan, facing camera, intense expression fitting an inspirational fantasy. Folklore theme, Eddie, it's fear, crying, rage. Optionally include one supporting character with distinct emotion. HG, shocked child, evil smirk, crying partner. Write 50% of the frame. Solid dark background. AG, black, charcoal, deep blue as text panel. Overlay large bold yellow story title. Dalawang magkaibigan na nakatagpo ng bituin ng pag-asa. Arranged in 3 to 5 lines, occupying full height for mobile readability. Lighting, dramatic cinematic light, soft shadows, real fabric and skin textures, natural hair details. Depth, shallow with blurred background behind character to enhance realism. Bottom left corner, red circular badge with white bold text, full story. Style, hyper-realistic photography. Absolutely no anime, cartoon, illustration, or stylized art. Ang paglalakbay namin ni Gab ay nagsimula sa isang ordinaryong araw na tila puno ng pangarap. Bata pa lang kami, magkaibigan na kami, palaging magkasama sa lahat ng bagay. Sa tuwing naglalaro kami sa likod ng aming baryo, madalas naming pag-usapan ng mga pangarap na tila imposibleng maabot. Ngunit sa araw na ito, ang simpleng laro namin ay humantong sa isang bagay na hindi namin kailanman inaasahan. Gab, tingnan mo to! Sigaw ko habang tumatakbo sa gitna ng kakahuyan. Ang lugar ay tahimik maliban sa tunog ng hangin at mga ibon. Sa kabila ng takot naming gumala sa madilim na bahagi ng kagubatan, hindi namin mapigilan ang aming likas na pagkamausisa. Anong nakita mo, Lia? Tanong ni Gab. Habol ang hininga habang sumusunod sa akin. Sa harapan ko, may isang kakaibang liwanag na kumikinang mula sa lupa. Hindi ito ordinaryong ilaw, hindi ito galing sa araw o sa anumang bagay na kilala namin. Ang liwanag ay malamlam, ngunit tila may sariling buhay. Parang may tumatawag sa amin. Lumapit kami ng sabay. Ano to? Bulong ni Gab, halatang kinakabahan. Sa kabila ng liwanag, ang paligid ay nanatiling malamig. Pakiramdam ko ay may kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Ang lupa kung saan naroon ang liwanag ay may maliliit na bitak, tila may bagay na nais lumabas mula rito. Napatingin si Gab sa akin. Lia, baka delikado to. Umalis na kaya tayo? Ngunit hindi ko magawang tumalikod. May kung anong puwersa ang humahatak sa akin papalapit. Hindi, Gab. Pakiramdam ko, importante ito. Baka ito ang sagot sa mga pangarap natin. Sabi ko, halos pabulong. Sa wakas, lumuhod kami sa harap ng liwanag. Nang hawakan ko ang lupa, biglang nagbago ang lahat. Ang hangin ay tila huminto. Ang mga ibon ay tumahimik. At ang liwanag ay lumakas, halos hindi na namin makita ang nasa paligid. Bigla, isang boses ang bumalot sa kagubatan. Isang boses na hindi galing sa tao. Mga kabataan, kayo ba ang hahanap ng pag-asa? Tanong ng boses. Natigilan kami. Sino ang nagsalita? Wala kaming ibang kasama sa kagubatan. Si Gab ay napatingin sa akin, ang kanyang matay puno ng takot. Ngunit sa loob ko, may halong kaba at pananabik. Opo, sino po kayo? Tanong ko, kahit nanginginig ang boses ko. Ang liwanag ay dahan-dahang nagbago ng anyo. Mula sa lupa, isang maliit na bituin ang lumitaw, hindi ordinaryong bituin, kundi buhay. Ang bawat pagkislap nito ay tila may mensahe. Kung hahanapin ninyo ang bituin ng pag-asa, kailangan ninyong harapin ang pinakamadilim na bahagi ng inyong mga puso, sabi ng boses. Ngunit mag-ingat, ang pag-asa ay may kapalit. Handa ba kayo? Hindi ko alam kung anong dapat isagot. Si Gab ay nananatiling tahimik, ang kanyang matay nakapako sa bituin. Ngunit may kung anong lakas ang nag-udyok sa akin. Handa kami, sagot ko, kahit na hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin.
Biglang lumakas ang liwanag. Ang kagubatan ay nagbago. Ang mga puno ay tila gumalaw at ang lupa ay lumindol. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na ginawa ko. Ang bituin ay tumakas papunta sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Tila inaanyayahan kami sundan ito. Lia, tama na. Umalis na tayo. Sigaw ni Gab, ngunit hindi ako nakinig. Tumakbo ako. Hinahabol ang bituin. Ang bawat hakbang ay tila mas bumibigat. Ang paligid ay nagiging mas madilim at ang mga tunog ng kagubatan ay nagiging mas kakaiba, parang may mga boses na bumubulong sa amin. Sa wakas, huminto ang bituin sa gitna ng isang malawak na clearing. Ang lugar ay puno ng kakaibang mga puno na tila may sariling buhay. Sa gitna ng clearing ay may isang bagay, isang altar na gawa sa bato, tila matagal nang iniwan. Sa ibabaw ng altar ay may isang bagay na kumikinang. Lia, ano yan? Tanong ni Gab, nanginginig ang boses. Hindi ko maalis ang tingin ko sa altar. Ngunit bago pa man kami makalapit, biglang nagbago ang hangin. Isang malamig na presensya ang bumalot sa amin. Sa likod ng altar may isang figura na unti-unting lumitaw, hindi tao, ngunit hindi rin hayop. Ang mga mata nito ay kumikinang ng pula. Mga kabataan, handa ba kayong harapin ang kapalit ng pag-asa? Tanong ng figura. Nang bumalik kami sa aming tahanan mula sa unang pakikipagsapalaran sa kagubatan, hindi pa rin mawala sa isip namin ni Luna ang natagpuan naming bituin ng pag-asa. Isang misteryosong liwanag na bumalot sa aming mga puso ng pag-asa at pananabik. Sa tuwing mag-uusap kami, palaging bumabalik ang aming mga usapan sa kung paano namin matutulungan ang aming bayan gamit ang bituin. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng puno ng akasya sa tapat ng bahay, nakita namin ang kabilugan ng buwan. Para itong isang higanting mata na nakatingin sa amin, tila may alam sa aming lihim na hangarin. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin at ang mga dahon ng akasya ay nagsimulang umindak sa ritmo ng hindi nakikitang musika. Luna, nararamdaman mo ba ang kakaibang enerhiya? Tanong ko habang pinapanood ang sayaw ng mga dahon. Oo, parang tinatawag tayo ng buwan, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at kaba. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagpasya kaming sundan ang tawag ng buwan. Kinuha namin ang aming mga lumang backpack, nilagyan ng ilang pangangailangan, at lumakad papunta sa kagubatan. Ang ilaw ng buwan ang aming gabay at ang malamig na hangin ay nagbigay ng kakaibang sigla sa aming mga hakbang. Habang papalalim kami sa kakahuyan, napansin ko ang mga kakaibang bakas sa lupa, tila mga marka ng paa na hindi pangkaraniwan. Luna, may napapansin ka bang kakaiba sa mga bakas na ito? Tanong ko habang sinusuri ang mga ito. Parang, hindi ito galing sa ordinaryong hayop, sagot niya. Siguro, bahagi ito ng misteryo ng bituin. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay at di nagtagal, narating namin ang isang malawak na parang. Sa gitna nito ay isang napakalaking bato na parang altar na itinayo para sa buwan. Ang mga bakas ay nagtapos sa harap ng bato at sa ibabaw nito ay may nakaukit na mga simbolo na hindi namin maintindihan. Luna, ano kaya ang ibig sabihin ng mga simbolong ito? Tanong ko habang tinatangka akong intindihin ng mga ito. Baka kailangan nating tuklasin ang lihim nito upang makuha ang kapangyarihan ng bituin, sagot niya, puno ng pananabik. Agad kaming nag-usap kung ano ang susunod naming hakbang. Sa aming palagay, ang mga simbolo ay tila nagbibigay ng direksyon o gabay. Sinubukan naming sundan ang mga ito, pero bigla, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng bato. Ang kanyang balbas ay puti na tila niyebe at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilaw ng buwan. Ano ang inyong hinahanap, mga kabataan? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng karunungan. Ang kapangyarihan ng bituin ng pag-asa, sagot ko, hindi nagdadalawang isip. Ngumiti ang matanda at sinabing,
Ang bituin ng pag-asa ay hindi simpleng bagay na makukuha. Ito ay isang paglalakbay na puno ng pagsubok at pagtuklas sa inyong mga sarili. Sa aming pag-uusap, nalaman namin na siya ay isang tagapangalaga ng kagubatan, ang bantay ng mga lihim nito. Ibinahagi niya sa amin ang kwento ng bituin, paano ito nagbigay ng pag-asa sa mga naunang henerasyon at paano ito naging susi sa pagbabago ng kanilang mga buhay. Kailangang sundan ninyo ang mga bakas ng liwanag at ito ay magdadala sa inyo sa landas ng mga bituin. Sabi niya, bago nawala sa hangin, kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin. Sa aming pagpapatuloy, natagpuan namin ang daan na tinutukoy niya. Isang kalsada na nagliliwanag sa ilalim ng buwan, puno ng mga bituin sa paligid na tila mga gabay sa aming paglalakbay. Habang patuloy kaming naglalakad, nararamdaman namin ang lumalalim na koneksyon sa bituin ng pag-asa. Ngunit sa dulo ng daan, isang bunganga ang bumungad sa amin. Isang matarik na pagkahulog at sa ilalim nito, isang ilog na puno ng kumikinang na tubig. Paano tayo makakatawid? Tanong ni Luna, puno ng pag-aalala. Dito nagsimula ang aming pagsubok. Ang ilog na iyon ay hindi ordinaryo at ang kislap nito ay tila may sariling buhay. Sa oras na iyon, ang mga bituin sa langit ay nagsimulang maggalaw, bumuo ng isang tulay na umiilaw sa ibabaw ng tubig. Isang daang gawa ng liwanag. Bulong ni Luna, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Naglakad kami sa tulay na iyon, bawat hakbang ay puno ng pag-asang dala ng bituin. Ngunit sa gitna ng tulay, biglang naglaho ang mga bituin sa langit at kami natigil sa gitna, nakabitin sa kawalan. Ang aming mga puso ay naglalaban sa takot at pag-asa. Ano ang susunod na mangyayari? Kami ba'y babagsak o magpapatuloy sa landas ng mga bituin? Sa pagitan ng dalawang pagpipilian, naramdaman namin ang isang kakaibang enerhiya, isang lakas na nagmumula sa aming mga puso. At dito namin natanto, ang tunay na kapangyarihan ng bituin ng pag-asa ay hindi sa liwanag nito, kundi sa liwanag na dala ng aming sariling mga puso. Sa kabila ng dilim na bumabalot sa kagubatan, patuloy kaming naglalakad ni Lira, ang matalik kong kaibigan, sa kahabaan ng makipot na daan. Ang mga puno ay tila mga higanteng tagapagbantay na lumuluhod sa aming daraanan. Ang kanilang mga dahon ay parang mga bulong na nag-aalay ng mga lihim sa hangin. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, dama ko ang init ng pag-asa sa aking dibdib. Ang bituin ng pag-asa na aming natagpuan noong nakaraang gabi ay patuloy na tumatanglaw sa aming mga puso. Naiisip mo rin ba, Ria, kung ano ang naghihintay sa atin sa dulo ng daang ito? Tanong ni Lira, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Oo, Lira, ngunit mas nangingibabaw sa akin ang pakiramdam na malapit na nating matuklasan ang lihim ng bituin. Sagot ko habang pinipilit kong pigilin ang kaba sa aking boses. Patuloy kaming naglakad sa ilalim ng mga bituin hanggang sa marating namin ang isang maliit na batis na tila kumikinang sa dilim. Ang tubig ay umaawit ng mga melodiyang hindi mo maririnig sa mga karaniwang batis. Ang mga maliliit na isda ay kumikislap na parang mga bituin sa ilalim ng tubig. Nagpasiya kaming magpahinga ng sandali at magpalamig sa tabi nito. Habang kami nagkukwento ng mga pangarap at alaala, bigla naming napansin ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim ng tubig. Ang liwanag na iyon ay tila isang pulang bituin na kumikislap sa gitna ng batis. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Pareho kaming napatingin ni Lira sa isa't isa at sa isang iglap, alam naming kailangan naming tuklasin kung ano ang liwanag na iyon. Dahan-dahan kaming lumapit sa batis. Ang tubig ay malamig at nagbigay sa akin ng panginginig. Lumuhod kami sa tabi ng dalampasigan at maingat na inabot ang liwanag sa ilalim. Sa sandaling iyon,
Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin, parang may isang mahiwagang puwersang nag-uugnay sa amin. Pagkatapos ay biglang nawala ang liwanag at sa halip, isang maliit na kahon na yari sa kristal ang lumutang sa ibabaw ng tubig. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit alam kong ang kahon na iyon ang susi sa aming pakikipagsapalaran. Binuksan namin ito at tumambad sa amin ang isang maliit na pergamino na may nakasulat na sinaunang simbolo. Sa ilalim ng simbolo, may nakasulat na mensahe. Sa oras ng kadiliman, ang liwanag ay matatagpuan sa loob. Napatingin kami ni Lyra sa isa't isa at sa sandaling iyon, naunawaan namin ang mensahe. Ang pag-asa ay hindi hinahanap sa labas, kundi sa loob ng bawat isa sa amin. Ang bituin ng pag-asa na aming hinahanap ay matagal nang nasa aming mga puso. Ngunit bago pa namin maipalabas ang aming mga nadarama, bigla naming narinig ang malakas na kaluskos mula sa likuran ng mga puno. Ang hangin ay tila huminto at ang paligid ay nabalutan ng kakaibang katahimikan. Sa aming paglingon, nakita namin ang isang anino na gumagalaw sa dilim. Ang mga mata nito ay kumikinang na parang mga pulang apoy. Ang anino ay tila isang nilalang na galing sa mga kwento ng matatanda, isang bantay ng kagubatan. Nariyan na sila, Ria, bulong ni Lyra, habang hinahawakan ng aking braso. Ngunit hindi tayo dapat matakot. Sa loob natin ang liwanag. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang lakas na nagmumula sa pergamino. Ang bituin ng pag-asa ay nagbigay ng liwanag sa aming mga puso at hindi kami nag-iisa. Sa kabila ng anino na nagbabanta, naramdaman ko ang tiwala. Ang takot ay unti-unting nawala at ang tapang ay bumalot sa amin. Habang papalapit ang anino, naramdaman namin ang isang kakaibang pulso na nagmumula sa kahon. Ang pulso ay parang tibok ng puso na bumabalot sa paligid. Sa isang iglap, ang anino ay huminto at naglaho. Ang kagubatan ay muling nabalot ng liwanag. Ang bituin ng pag-asa ay hindi lamang tanaw sa langit, kundi isang puwersang nag-uugnay sa aming dalawa. Ngunit bago pa man namin lubos na maunawaan ang nangyari, narinig namin ang isang tinig mula sa kawalan. Ang pag-asa ay hindi lamang isang bituin. Ito ay isang landas na patungo sa bagong simula. Ngunit tandaan, ang liwanag ay may sariling landas. Hindi lahat ng liwanag ay nagbibigay ng pag-asa. Sa likod ng mga salita ng tinig, naramdaman namin ang isang kakaibang enerhiya. Isang enerhiya na tila nag-uudyok na may mas malalim pa kaming kailangang tuklasin. At sa sandaling iyon, naunawaan namin na ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Ang bituin ng pag-asa ay isang bahagi lamang ng mas malaking karunungan na nagtatago sa likod ng mga anino. Sa pagdatal ng bagong umaga, kami ni Lyra ay handa sa bagong yugto ng aming paglalakbay. Ngunit ano nga ba ang susunod na kabanata? Sa likod ng liwanag na natagpuan namin, ano ang naghihintay sa amin sa landas ng mga anino? Sa kabila ng pagod na aming nararamdaman, hindi namin ininda ang bawat hakbang patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Si Lyra, ang aking matalik na kaibigan, ay tila may hindi maipaliwanag na sigla. Para bang ang bawat paggalaw ng kanyang mga paa ay inudyukan ng isang mahiwagang puwersa. Ako naman ay patuloy na nagtataka sa aming nadiskubre, ang bituin ng pag-asa. Ang liwanag nito ay nagpapalakas ng aming loob, na para bang sinasabi nitong kami ay nasa tamang landas. Alam mo ba, sa tuwing nakikita ko ang bituing ito, naiisip ko si Inang. Sabi ni Lyra habang tinitingnan ng kalangitan. Palagi niyang sinasabi na ang mga bituin ay gabay ng bawat manlalakbay. Ngumiti ako. Naalala ko rin ang mga kwento ng aking ina tungkol sa mga bituin. Sinasabing sila ay mga kaluluwa ng mga ninuno na nagbabantay sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa bawat gabing madilim, ang kanilang liwanag ang nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan. Habang naglalakad kami, naramdaman kong
Unti-unting nag-iiba ang paligid. Ang mga puno ay tila mas nagsisiksikan at ang kanilang mga sanga ay bumubuo ng mga anino na para bang hinahabol kami. Ang hangin naman ay lumalamig, tila nagbibigay babala sa kung anumang maaaring mangyari. Lira, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko habang pinapasadahan ng tingin ang mga puno. Tumango siya, ngunit may nangiti pa ring nakapinta sa kanyang mukha. Oo, pero hindi ko maipaliwanag. Para bang may tumatawag sa atin mula sa kabila ng mga punong ito. Hindi nagtagal, narinig namin ang tunog ng dumadaang tubig. Isang ilog. Sa aming paglapit, nakita namin ang mga nagniningning na bato sa ilalim ng tubig. Ang mga ito ay tila nagbibigay ng kakaibang liwanag, parang mga bituin sa lupa. Ano kaya ito? Tanong ni Lira habang pinagmamasdan ang mga bato. Lumuhod ako sa tabi ng ilog at hinawakan ang isang bato. Agad kong naramdaman ang init na nagmumula rito na para bang ito ay buhay. Marahil ay bahagi ito ng bituin ng pag-asa, sagot ko habang iniisip kung paano ito nangyari. Sa tabi ng ilog, napansin namin ang isang matandang nakaupo sa isang bato. Nakasuot siya ng balabal na kulay lupa at ang kanyang mga mata ay tila lumulutang sa kawalan. Hindi namin siya napansin kanina, ngunit naroroon siya, parang isang anino sa sulok ng aming paningin. Mga bata, alam niyo ba kung ano ang inyong hinahanap? Tanong ng matanda na may boses na parang hangin sa kalagitnaan ng gabi. Nagkatinginan kami ni Lira at hindi ko maipaliwanag ang kaba sa aking dibdib. Hinahanap po namin ang bituin ng pag-asa. Sagot ko, umaasang may maisasalaysay siya tungkol dito. Ngumiti ang matanda na para bang alam na niya ang aming mga pinagdaraanan. Ang bituin ng pag-asa ay hindi lamang liwanag sa kalangitan. Ito ay nasa loob ng bawat pusong may tapang at may pag-asa. Ang mga nagniningning na bato sa ilog ay bahagi nito. Ngunit higit pa riyan, ang tunay na bituin ay nasa inyong paglalakbay. Sa kanyang mga salita, parang nagkaroon ng bagong kahulugan ang aming ginagawa. Ang bawat hakbang, ang bawat pagod ay bahagi ng paglikha ng bituin sa aming mga puso. Ngunit bago pa kami makapagpasalamat, biglang naglaho ang matanda na para bang siya ay naging alon ng hangin. Lira, nakita mo ba iyon? Tanong ko, hindi makapaniwala sa aming nasaksihan. Tumango si Lira, ngunit siya ay tila nababahala. Parang isang alaala ang ibinigay niya sa atin. Pero ano ang ibig sabihin nito? Patuloy kaming naglakbay, ngunit hindi pa rin maalis sa isip ko ang matandang iyon. Ang kanyang mga salita ay tila may mas malalim na kahulugan na di ko pa lubos na maintindihan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin para bang may paparating na pagbabago. Nang marating namin ang isang bahagi ng kagubatan, napansin namin ang kakaibang liwanag mula sa likod ng mga puno. Ang liwanag ay tila nagsusumamo, parang isang tawag mula sa mga bituin. Lira, kailangan nating malaman kung ano ito, sabi ko, habang ang puso ko ay tumitibok sa kaba at excitement. Habang papalapit kami sa liwanag, narinig namin ang isang tunog, isang awit na nagmumula sa kawalan. Hindi namin alam kung sino o ano ang umaawit, ngunit ang tunog nito ay kakaiba, puno ng lungkot at pag-asa. Sa paglapit namin, bigla kaming natigil sa aming mga hakbang. Sa gitna ng liwanag ay isang malaking bituin, mas maliwanag kaysa sa anumang bituin na aming nakita. Ngunit ang liwanag nito ay may kasamang pag-aalala, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Sa likod ng bituin ay isang anino, unti-unting lumilitaw na para bang may nais itong iparating. At sa aming pagkagulat, ang anino ay nag-umpisang mag-anyong tao. Ang kanyang mga mata ay puno ng kwento, ng mga lihim na matagal nang nakatago. Sa isang iglap, lumitaw ang isang pamilyar na mukha, isang tao mula sa aming nakaraan na akala namin ay matagal nang naglaho. Ikaw? Paano?
Tanong ni Lyra habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Sa puntong iyon, natanto ko na ang aming paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng bituin ng pag-asa. Ito rin ay isang paglalakbay patungo sa mga lihim ng aming nakaraan at sa mga misteryo na matagal nang nakakubli sa dilim ng kagubatan. Sa katahimikan ng gabi, habang ang malambot na hangin ay naglalambing sa mga dahon ng puno, kami ni Amira ay nakatayo sa harap ng malaking bato kung saan namin huling nakita ang bituin ng pag-asa. Ang lugar ay tila puno ng mahika. Naglalakbay ang liwanag ng mga bituin sa kalangitan. Ang kanilang kinang ay parang mga mata ng mga diwata na nagmamasid sa amin. Alam mo, Elias, parang kahapon lang nang una nating matagpuan itong bituin. Wika ni Amira habang pilit na inaaninaw ang mga bituin sa kalangitan. Pero parang ang dami nang nagbago. Tumango ako hindi lamang bilang pagsang-ayon kundi dahil nararamdaman ko rin ang sinasabi niya. Sa bawat araw na lumilipas, ang bituin ay tila may kakaibang epekto sa amin. Parang may puwersang nagtutulak sa amin upang malaman ang mga lihim na tinatago nito. At sa tuwing naglalakbay kami patungo sa lugar na ito, palagi kong nararamdaman ang kakaibang enerhiya na kumakalat sa aking katawan. Isang pakiramdam ng pag-asa at pananabik. Amira, may kutob ako na may iba pa tayong matutuklasan ngayong gabi. Sabi ko iniabot ang aking kamay upang samahan siya sa paglapit sa bato. Nararamdaman ko ito. Nakangiti siyang tumingin sa akin. Ang kaniyang mga mata ay puno ng tiwala at determinasyon. Sana nga, Elias, sana nga. Dahan-dahan kaming lumapit sa bato. Sa ibabaw nito, ang bituin ng pag-asa ay lumiwanag sa gabing madilim. Parang isang apoy na hindi kailanman nauupos. Nang ilapit namin ang aming mga kamay, naramdaman ko ang mainit na kapangyarihan nitong bumalot sa amin. Sa sandaling iyon, may kakaibang tunog na umalingaw-ngaw sa paligid, isang musika na tila nagmumula sa puso ng kalikasan. Naririnig mo ba iyon, Amira? Tanong ko habang pilit kong iniintindi ang tunog. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid, naghahanap ng pinagmulan ng musika. Oo, Elias, parang tinatawag tayo. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bato ay biglang kumislap ng matindi at sa gitna nito ay lumitaw ang isang imahe, isang landas na tila nag-aanyaya sa amin. Ang musika ay lalo pang tumindi at ang hangin ay tila may dalang mensahe na hindi namin maipaliwanag. Amira, tingin mo ba dapat natin itong sundan? Tanong ko habang ang kaba ay unti-unting bumalot sa akin. Ngumiti siya, ang tapang ay hindi maikakaila sa kanyang mukha. Sa palagay ko, Elias, ito na ang pagkakataon. Kung hindi natin susubukan, paano natin malalaman ang lihim nito? Nagsimula kaming maglakad sa landas na ipinakita ng bituin. Ang paligid ay tila nagbago. Ang mga puno ay parang naglalakad kasama namin at ang lupa ay tila nadarama ang bawat hakbang namin. Ang musika ay patuloy na umaawit at ang aming mga puso ay naglalakbay sa ritmo nito. Habang kami ay naglalakbay, nakaramdam ako ng kakaibang koneksyon kay Amira. Parang ang bawat hakbang namin ay nag-uugnay sa amin sa isang mas malalim na antas. Ang aming pagkakaibigan ay tila lumalalim, isang pakiramdam na hindi ko pa nararanasan noon. At sa dulo ng landas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita namin ang isang maliit na kubo na tila matagal nang nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas at sa loob ay may liwanag na nagmumula sa isang bagay na hindi namin maaninag. Elias, tingin mo ba dapat nating pasukin ito? Tanong ni Amira. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Tumango ako, ang kaba ay lalong nadagdagan sa aking dibdib. Oo, Amira, kailangan nating malaman ang lihim nito. Dahan-dahan kaming pumasok
at sa loob ng kubo ay nakita namin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gitna. Ang kanyang mukha ay puno ng mga bakas ng panahon. Sa kanyang harapan ay ang isang lamesa kung saan nakalatag ang isang makintab na kristal na tila puno ng mga bituin. Maligayang pagdating, mga bata, wika ng matanda. Ang kanyang tinig ay parang hangin na nagdadala ng mga kwento ng nakaraan. Matagal ko na kayong hinihintay. Nagtaka kami ni Amira, hindi makapaniwala sa aming narinig. Sino po kayo? Tanong ni Amira. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-usisa. Ngumiti ang matanda, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng kristal. Ako si Orin, ang tagapangalaga ng bituin ng pag-asa, at hindi aksidente ang inyong pagdating. Maya-maya pa, ang kubo ay biglang umalingaw-ngaw sa isang malakas na tunog, at ang kristal ay biglang pumutok ng liwanag na nagpaligiran sa amin. Sa gitna ng naglalagablab na liwanag, naramdaman ko ang kapangyarihang hindi ko pa naranasan, isang puwersa na tila magbabago sa aming mga buhay. At sa sandaling iyon, natanto ko na ang lihim ng bituin ay hindi lamang pag-asa, kundi isang pagkakataon upang baguhin ang aming kapalaran. Ngunit bago pa man namin lubos na maunawaan, ang liwanag ay naglaho at kami ay naiwan sa kadiliman, puno ng mga tanong na wala pang kasagutan. Sa paglitaw ng unang sinag ng araw, kami ni Adira ay nagpatuloy sa aming paglalakbay patungo sa lupa ng bituin ng pag-asa. Sa kabila ng pagod na nararamdaman mula sa aming overnight na paglalakad, hindi namin maitatanggi ang excitement na bumabalot sa amin. Sa bawat hakbang, tila ba ang hangin ay puno ng mga bulong ng pag-asa at misteryo na lalong nagpaigting sa aming determinasyon. Habang binabaybay namin ang landas, napansin kong ang paligid ay unti-unting nagbabago. Ang mga puno ay tila lumalaki at ang mga dahon ay kumikislap sa liwanag ng araw. Parang sinasabi sa amin ng kalikasan na kami ay papalapit na sa aming destinasyon. Si Adira, sa kabila ng kanyang katahimikan, ay hindi maitago ang ningning sa kanyang mga mata. Alam kong pareho kaming sabik na marating ang lugar na pinangarap naming dalawa. Ano kaya ang itsura ng bituin ng pag-asa kapag nakita natin ito? Tanong ni Adira na may halong pananabik at takot sa kanyang boses. Hindi ko rin alam ang kasagutan. Ang tanging alam ko ay ang sinabi sa amin ng matandang mangkukulam na ang bituin ay may kapangyarihang magbigay ng pag-asa sa lahat ng naliligaw na kaluluwa. Siguro, ito ay mas maliwanag pa sa anumang bituin na nakita natin. Sagot ko na pilit na ini-imagine ang itsura nito sa aking isipan. At marahil, ito ay magdadala sa atin sa mga lugar na hindi pa natin naiisip na mararating. Nagpatuloy ang aming pag-uusap habang nasasarapan kami sa paglalakad. Bigla, naramdaman ko ang kakaibang pag-aalangan sa aking dibdib. Parang may nagbabantang panganib sa paligid. Ngunit sa kabila ng aking pag-aalala, hindi ko ito ay pinaalam kay Adira. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad hanggang sa narating namin ang isang lugar na puno ng mga ligaw na bulaklak. Ang mga kulay nito ay nagbigay ng kakaibang aliwala sa aming mga mata. Parang kami ay nasa isang panaginip. Habang nakatayo kami at tinitingnan ang tanawin, isang matandang lalaki ang biglang lumitaw mula sa likod ng isang malaking puno. Siya ay may mahabang balbas at suot, ang isang lumang damit na tila gawa mula sa mga dahon at sanga. Ang kanyang presensya ay biglang nagbigay ng kakaibang tensyon sa hangin. Magandang umaga, mga kabataan, bati ng matanda na may ngiti sa kanyang labi. Ako si Lirael, ang tagapagbantay ng lupa ng bituin. Ano ang inyong pakay sa lugar na ito? Nagkatinginan kami ni Adira. Alam namin na ito ang aming pagkakataon upang mahanap ang bituin ng pag-asa, ngunit hindi namin inaasahan ang pagkikita sa tagapagbantay nito. Sa kaunting kaba, ipinaliwanag ko ang aming layunin, na hanapin ang bituin upang makatulong sa aming bayan at sa aming mga sarili. Tila ba nabasa ni Lirael ang aming mga puso
Dahil ngumiti siya at nagpatuloy. Ang bituin ng pag-asa ay hindi basta-basta nakikita ng kahit sino. Kailangan ninyong patunayan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagdaan sa isang pagsubok. Ito ay isang pagsubok ng katapatan at tapang. Agad na tumibok ang aking puso. Ano kaya ang pagsubok na ito? Paano kung hindi namin ito malampasan? Ngunit bago pa man ako makapagtanong, si Adira ay nagsalita. Handa kami para sa aming bayan at sa aming mga pangarap. Sa pagbibigay ng matanda ng kanyang huling ngiti, 100 ang biglang lumitaw sa aming harapan. Ito ay tila gawa mula sa liwanag na kumikinang sa ilalim ng araw. Kami ni Adira ay naglakad sa daan na iyon, puno ng pananabik at kaba sa aming mga damdamin. Habang naglalakad, napansin ko na ang paligid ay unti-unting nag-iiba. Ang mga tanawin ay nagiging mas surreal at ang hangin ay nagiging mas mabigat. Biglang naramdaman ko ang paggapang ng takot sa aking puso. Sa bawat hakbang, tila ba may mga matang nagmamasid sa amin mula sa dilim. Sa kabila ng aking takot, kami ni Adira ay nagpatuloy. Alam naming ang pagsubok ay hindi magiging madali. Ngunit ang hindi namin inaasahan ay ang paglitaw ng isang malaking anino sa aming harapan. Isang nilalang na tila gawa mula sa mga bituin mismo. Ang kanyang mata ay kumikinang at ang kanyang presensya ay nagbigay ng malamig na simoy ng hangin. Ito ang inyong pagsubok, bulong ng nilalang na may malalim at makapangyarihang tinig. Kailangan ninyong ipakita ang inyong tapang at katapatan, hindi lamang sa inyong sarili, kundi sa isa't isa. Kami ni Adira ay nagkatinginan, puno ng takot pero may halong determinasyon. Alam namin na kailangan naming magtulungan upang malampasan ang pagsubok na ito. Ngunit sa aking isipan, isang tanong ang biglang umusbong. Ano kaya ang mangyayari kung isa sa amin ay hindi magtagumpay? Ano ang magiging kapalaran namin sa mundong ito kung hindi namin makuha ang bituin ng pag-asa? Sa pagharap namin sa nilalang, alam kong ito ang simula ng isang bagay na hindi namin inaasahan, isang pagsubok na magpapakita ng tunay na halaga ng aming pagkakaibigan at ng aming mga pangarap. Sa kabila ng matinding pagod at pangamba, patuloy kaming naglakad ni Lira sa ilalim ng madilim na langit. Ang mga bituin ay tila nakatingin sa amin, naglalambing sa kanilang malamlam na ningning. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang tila pagbigat ng aking mga paa, pero sa likod ng pagod ay naroon ang pag-asa na sa wakas ay matatagpuan namin ang bituin na aming hinahanap. Simula nang ipahayag sa amin ng matandang mangkukulam ang propesiya ng bituin ng pag-asa, hindi na kami mapakali. Sabi niya, ang bituing iyon ang magbibigay liwanag sa aming bayan at mag-ahon sa amin mula sa pagkakagapos sa kadiliman. Hindi kami nag-atubiling umalis sa aming tahanan at maglakbay sa mahiwagang kagubatan para hanapin ito. Sa kabila ng panganib, alam kong kasama ko si Lira na palaging nagpapalakas ng aking loob. Nakikita mo ba yan, Arvin? Tanong ni Lira habang itinuturo ang isang kumpol ng bituin na tila nagkukumpulang hugis pag-asa sa kalangitan. Parang iyon ang daan patungo sa bituin. Tumango ako, tinatanggap ang kanyang tiwala at determinasyon. Ngunit sa loob ko may bumubulong na pag-aalinlangan. Paano kung walang bituin? Paano kung ito'y isang alamat lamang na pinaniniwalaan ng mga tao sa aming bayan? Ngunit hindi ko ito pinansin. Ang mahalaga ay magkasama kami sa paglalakbay na ito. Habang binabagtas namin ang landas, naramdaman namin ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang mga bulong. Ang mga puno sa paligid ay nagmistulang mga bantay na nagmamasid sa aming pag-usad. Sa isang iglap, biglang nagliwanag ang paligid at isang mahiwagang liwanag ang nagpakita sa harapan namin. Isang bituin na kakaiba sa lahat ng bituin na nakita ko. Ito'y kumikislap sa iba't ibang kulay, tila nagsasayaw sa kalangitan. Lira, tingnan mo, sigaw ko, puno ng pagkamangha. Ito na iyon,
ang bituin ng pag-asa. Ngunit bago pa kami makalapit, isang matandang lalaking may mahaba at puting balbas ang humarang sa aming daraanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at lihim. Hindi lahat ng naghahanap ay nakakatagpo. Wika niya sa malalim at mapanlinlang na tinig. Nagkatinginan kami ni Lyra, puno ng pagdududa. Sino siya? Bakit siya narito? Ang bituin ay hindi basta-basta ibinibigay sa kahit sino. Patuloy niya. May kapangyarihan itong magbigay ng pag-asa, ngunit may kapalit na sakripisyo. Handa ba kayong tanggapin ang kapalit na ito? Sa kabila ng takot, naramdaman kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Ano ang kapalit? Tanong ko, puno ng kaba. Ngumiti ang matanda at sa kanyang mga mata ay tila nagpakita ang buong kalawakan. Isa sa inyo ang kailangang manatili dito sa kagubatan. Ang isa'y kailangan magpatuloy sa pamumuhay na dala ang pag-asa ng bituin. Napatingin ako kay Lyra. Sa kanyang mga mata ay naroon ang pag-unawa at pagtanggap. Alam ko kung ano ang iniisip niya, pero hindi ko kayang isakripisyo ang aming pagkakaibigan para lamang sa isang bituin. Arvin, wika ni Lyra, puno ng tapang. Kailangan kita sa bayan. Ikaw ang magsisilbing liwanag doon. Hayaan mong ako ang manatili. Halos hindi ko matanggap ang kanyang desisyon. Ngunit sa puso ko, alam kong tama siya. Kung ito ang iyong pasya, Lyra, susundin kita. Pero ipapangako ko sa iyo, hindi kita pababayaan. Babalik ako para sa iyo. Sa kanyang nangiti naroon ang tiwala at pag-asa. Tila nagsalita ang bituin at ang kanyang liwanag ay bumalot sa amin. Nagbibigay lakas at katiyakan ng kinabukasan. Ngunit bago kami maghiwalay, isang biglang pagyanig ang naramdaman at ang paligid ay tila nagbago. Ang bituin ay unti-unting naglaho at ang matanda ay nagmistulang usok na nawala sa hangin. Arvin! Sigaw ni Lyra, puno ng takot at pagkabigla. Ang lahat ay nagbago. Ang lupa ay nagkabitak at ang mga puno ay tila buhay na gumagalaw. Ang kagubatan mismo ang naging balakid sa aming misyon. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero nararamdaman kong may mas malalim pang pwersang naglalaro sa aming kapalaran. Anong nangyayari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngunit sa kabila ng pag-aalala, naroon pa rin ang pag-asa. Sa mga mata ni Lyra, nakita ko ang liwanag na maaring dala ng bituin. Sa kabila ng mga panganib, alam kong hindi kami nag-iisa. Kasama namin ang bituin ng pag-asa at sa likod ng mga balakid, naroon pa rin ang pag-asa ng bagong umaga para sa aming bayan. Ngunit ang tanong ay, paano namin malalampasan ang kagubatang ito? At ano ang kapalaran na naghihintay sa aming dalawa? Sa kabila ng mga unos na dinanas namin ni Lila, hindi namin inakalang ang aming mga yapak ay hahantong sa 100 puno ng liwanag at pag-asa. Ang bituin ng pag-asa na matagal naming hinahanap ay tila nagbigay ng bagong direksyon sa aming landas, isang pangako na hindi kami nagkamali sa aming piniling tahakin. Subalit, sa kabila ng galak at pananabik, may bahagi pa rin ng aking puso ang nag-aalinlangan. Ano nga ba ang kahulugan ng bituin na ito para sa aming dalawa? Nang kami tumayo sa harap ng bituin, ang kanyang liwanag ay tila nagtutulak sa amin upang magpatuloy. Ang mga sinag nito ay bumalot sa amin, tila mga bisig ng isang ina na nagbibigay ng init at kapanatagan. Ito na ba ang hinahanap natin, Kiko? Tanong ni Lila, ang tinig niya ay puno ng pag-asam, ngunit may kasamang pag-aalinlangan. Oo, Lila, tugon ko. Ngunit hindi ko pa rin maipaliwanag kung bakit narito ito. Ano ang nais nitong iparating sa atin? Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nagbago ang anyo ng bituin. Nagkaroon ito ng hugis, tila isang pintuan patungo sa ibang daigdig. Nakita ko ang pagtataka sa mga mata ni Lila, ngunit sa halip na takot, kapwa kami na puno ng pagnanasa upang tuklasin ang misteryo ng bagong landas na ito.
Kapag pumasok tayo, maaaring hindi na tayo bumalik sa dati nating mundo. Babala ni Lila, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Kailangan nating malaman ang katotohanan, Lila. Hindi tayo maaaring magpatuloy na mangarap nang hindi natin tinutuklas ang tunay na kahulugan ng bituin na ito. Ilang sandali lang ang lumipas nang kami magpasyang lumakad patungo sa pintuan. Ang daang aming tinahak ay puno ng mga tanawin na hindi maipaliwanag ng aming mga isip. Ang mga kulay ng kalangitan ay sumasayaw sa aming paningin. Bughaw, kahel, pilak, lahat ay nagsasama-sama. Lumilikha ng isang sining na hindi kayang abutin ng imahinasyon. Habang kami naglalakbay, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na pumupuno sa aking katawan. Ang aking mga pangarap at hangarin ay tila nabuhay, nagbibigay ng lakas at tapang na hindi ko pa nararamdaman. Nararamdaman mo ba ito, Lila? Tanong ko habang patuloy kaming naglalakad. Oo, Kiko. Parang ang lahat ng ating mga pangarap ay kayang tuparin ng bituin na ito. Tila binibigyan tayo ng kapangyarihang hindi natin inaakalang makakamtan. Ngunit habang kami patuloy na naglalakbay, napansin namin ang isang anino sa likuran ng mga liwanag. Isang figura na tila nagmamasid sa aming bawat galaw. Sino siya? Bulong ni Lila, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. Ano't sino man siya, kailangan nating magpatuloy. Sabi ko, pilit na pinapawi ang kaba sa aking dibdib. Subalit, ang anino ay patuloy na sumusunod, tila isang bantay na hindi namin kayang talikuran. Habang kami palapit ng palapit sa gitna ng bagong mundo, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang bituin na ito na nagsilbing ilaw sa aming paglalakbay ay may dala palang lihim na hindi namin inaasahan. Sa bawat hakbang, ang aming mga puso ay puno ng pag-asa. Ngunit kasabay nito'y may banta ng panganib na hindi namin matukoy. Sa aming pagdating sa gitna ng kalangitan, isang malaking liwanag ang bumalot sa amin. Ang anino ay nawala, ngunit ang kanyang presensya ay patuloy na bumabalot sa aming mga isip. Ito na ba ang wakas ng ating paglalakbay? Tanong ni Lila, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam, Lila, ngunit nararamdaman ko na may mas malalim pang kahulugan ang bituin na ito. At sa pagbukas ng liwanag, narinig namin ang isang tinig na pumapailan lang, puno ng awit at kwento ng mga nakaraang panahon. Maligayang pagdating, mga tagapagligtas, sabi ng tinig. Ang inyong paglalakbay ay simula pa lamang ng isang mas dakilang misyon. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng pagtataka at pagkamangha. Ang bituin na akala naming huling hantungan ay naging daan patungo sa isang mas malawak na tungkulin. Ano ang hinihintay sa amin sa bagong mundo na ito? Ano ang magiging papel namin sa kwento ng bituin? Ang aming mga puso ay puno ng tanong, ngunit sa kabila nito ang pag-asa at pananabik ang nangingibabaw. Sa bagong simula na ito, kami gihandang harapin ang kung anumang kapalaran ang nakalaan sa amin. Ngunit sa likod ng aming tapang, alam ko na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang bituin ng pag-asa ay nagdala sa amin sa isang landas na puno ng hiwaga. Isang landas na hindi namin kayang talikuran. Sa wakas, narating namin ni Elisa ang dulo ng kakahuyan ng mga pangarap. Ang lugar kung saan sabi-sabi nagtatago ang bituin ng pag-asa. Ayon sa mga alamat sa aming bayan, ang sinumang makatagpo ng bituin ng pag-asa ay magkakaroon ng kapangyarihang baguhin ang kanyang kapalaran. Sa kabila ng aming kaba, ang pananabik na makahanap ng bituin ang nagbigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Lumipas ang mga araw sa kakahuyan. Nagsimula kaming makaramdam ng pagod, ngunit ang liwanag ng aming pag-asa ay di namin binibitawan. Isa sa mga gabi, sa ilalim ng kumukuti-kutitap na langit, nagdesisyon si Elisa na magpahinga muna
sa ilalim ng isang malaking puno. Ako naman ay nagpatuloy ng kaunti, umaasang makatagpo ng kahit anong palatandaan ukol sa aming hinahanap. Habang naglalakad, bigla kong naramdaman ang kakaibang simoy ng hangin. Parang may bumubulong sa akin. Sinundan ko ang direksyon ng hangin at doon ko nakita ang isang maliit na batis. Ang tubig ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa tabi ng batis, may isang lumang bato na may ukit na mga simbolo. Hindi ko maintindihan ang mga ito, ngunit tila ba may sinasabi sa akin. Sa aking paglapit, napansin ko ang mga simbolo ay dahan-dahang nagliwanag. Ang liwanag ay nagpakita ng landas patungo sa isang bahagi ng kagubatan na tila nakatago sa karaniwang mata. Agad kong binalikan si Elisa at sabik na ibinahagi ang aking natuklasan. Elisa, nakita ko ang landas. Sigaw ko habang lumalapit sa kanya. Talaga ba, Mateo? Ano pang hinihintay natin? Sagot ni Elisa habang tumayo agad. Handa na sa aming susunod na hakbang. Sinundan namin ang landas na pinakita ng mga simbolo. Habang papalapit kami, bumibigat ang aking pakiramdam. Para bang may puwersang hindi namin nakikita ang nagmamasid sa amin. Ngunit hindi kami nagpatinag. Alam namin na ang bawat hakbang ay papalapit sa aming pangarap. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan namin ang isang maliit na clearing. Sa gitna nito, nakatayo ang isang matandang puno na puno ng mga bulaklak na kumikislap. Sa ilalim ng puno, may nakalatag na piraso ng tela na tila ba nag-aanyaya sa amin na lumapit. Mateo, tingnan mo ang mga bulaklak, parang sila ang bituin ng pag-asa. Bulalas ni Elisa, puno ng paghanga. Lumapit kami sa puno at noong hinawakan ni Elisa ang isa sa mga bulaklak, nagliwanag ang buong clearing. Ang liwanag ay umabot sa langit, nagbigay ng liwanag sa buong kagubatan. Kasabay nito, narinig namin ang isang malambing na boses. Matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating, sabi ng boses. Isa ako sa mga bantay ng bituin ng pag-asa. Ang inyong paglalakbay ay patunay ng inyong tapang at dedikasyon. Nagulat kami ni Elisa, ngunit ramdam namin ang kabutihan sa boses. Ano po ang kailangan naming gawin? Tanong ko, puno ng pag-asam. Ang bituin ng pag-asa ay hindi para sa lahat. Kailangan ninyong patunayan ang inyong tunay na hangarin. Isa sa inyo ang pipiliin ng bituin upang maghatid ng pag-asa sa iba. Ngunit tandaan, Mateo at Elisa, ang kapangyarihang ito ay may kalakip na responsibilidad. Isa sa inyo ang malilisan, ngunit sa pag-alis na ito, magdadala siya ng liwanag sa mundong labas. Isang katahimikan ang bumalot sa amin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng boses, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Isa sa amin ang kailangan umalis, isang sakripisyo para sa mas malaking layunin. Mateo, handa akong tanggapin ang anumang kapalarang ibigay sa atin, sabi ni Elisa puno ng katatagan. Kung ang bituin ay pipili sa akin, tatanggapin ko ito ng buong puso. Nagulat ako sa kanyang tapang. Ako man ay handa, ngunit ang sakripisyo ay hindi madali. Ngunit bago ko pa man masabi ang aking saloobin, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking dibdib. Ang liwanag ng bulaklak ay kumislap sa aking kamay. Elisa, hindi ko maituloy ang aking sasabihin. Ang bituin ay pumili. At sa isang iglap, nagliwanag ang paligid. At ang boses ay nagsalita muli. Mateo, ikaw ang pinili ng bituin. Ang iyong paglalakbay ay magdadala ng pag-asa sa iba. Ngunit tandaan, ang iyong sakripisyo ay simula pa lamang ng isang mas malaking hamon. Hindi ko maunawaan ang aking nararamdaman. Isang halo ng saya at takot. Ngunit alam kong ang bituin ay may plano. Sa likod ng liwanag, naramdaman ko ang yakap ni Elisa. Mateo, hindi kita iiwan. Ang ating pagkakaibigan ang magdadala ng liwanag sa mundo. Ngunit bago pa man ako makasagot, ang paligid ay nagbago. Ang liwanag ay naglaho at ang mundo sa aming paligid ay tila nag-iba. Isang pangungusap ang bumubulong sa aking isipan.
Ang tunay na paglalakbay ay magsisimula pa lamang. Sa wakas, narating namin ang bungad ng masalimuot na kagubatan. Ang mga puno ay tila lumilikha ng isang arko, sumasalubong sa amin sa isang mundo na kakaiba sa aming nakasanayan. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, naramdaman ko ang matinding pagnanasa na ipagpatuloy ang aming pakikipagsapalaran. Kasama ang aking matalik na kaibigan, si Isay, naglakbay kami patungo sa lugar na pinaniniwalaang kinaroroonan ng bituin ng pag-asa. Alam mo, Laya, hindi ko akalaing makakarating tayo dito, sabi ni Isay habang iniwasan ang sanga ng puno na nakaharang sa aming daraanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik, ngunit hindi maitatanggi ang kaba sa kanyang boses. Oo nga, Isay, pero nararamdaman ko na malapit na tayo. Tugon ko, pilit na pinapalakas ang aming loob. Sa mga oras na iyon, ang pag-asa namin sa bituin ay siyang nagbibigay ng lakas sa bawat hakbang. Ang kagubatan ay puno ng mga hiwaga. Sa tuwing kami humihinto upang magpahinga, naririnig namin ang tila bulong ng hangin na parang may sinasabi sa amin. Minsan, para bang may mga mata na nagmamasid sa bawat galaw namin. Ngunit sa halip na matakot, ito'y nagbigay sa amin ng patunay na kami ay nasa tamang landas. Habang patuloy kaming naglalakad, hindi namin maiwasang pag-usapan ang mga alamat tungkol sa bituin ng pag-asa. Sinasabing ito'y nagbibigay ng hindi matatawarang liwanag sa sinumang makakatagpo nito. Liwanag na may kapangyarihang baguhin ang kanilang kapalaran. Ang liwanag na iyon ang aming hinahanap, ang liwanag na maaaring makatulong sa aming komunidad na matagal nang nagdurusa sa dilim ng kawalan ng pag-asa. Sa kabila ng aming pagod, nagpatuloy kami sa paglalakbay. Napansin ni Isay ang kakaibang ningning sa di kalayuan. Laya, tingnan mo! Sigaw niya habang tinuturo ang isang bagay na kumikislap sa pagitan ng mga puno. Pinagmasdan ko ito ng mabuti. Sa kabila ng kalayuan, ang bagay na iyon ay tila nag-aanyaya sa amin na lumapit. Ang puso ko'y tumibok ng mabilis at sa sandaling iyon, alam kong narating na namin ang dapat naming marating. Lumapit kami sa kislap na iyon at sa aming paglapit, unti-unting lumiliwanag ang paligid. Ang mga puno ay tila nagiging buhay, sumasayaw sa ritmo ng hangin. Sa wakas, narating namin ang pinagmumula ng liwanag, isang bituin na nakalutang sa gitna ng isang maliit na mga halaman. Ang liwanag nito'y nagbigay sa amin ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng aming kasiyahan, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya. Ang bituin ay tila may sariling buhay at ang kanyang liwanag ay may halong lungkot. Parang may nais itong iparating sa amin. Ano kaya ang ibig sabihin nito, Laya? Tanong ni Isay habang marahang inilalapit ang kanyang kamay sa bituin. Baka mayroon tayong kailangang matuklasan. Sagot ko, sinusubukang intindihin ang mensahe ng bituin. Sa sandaling iyon, ang bituin ay nagpakawala ng mas maliwanag na liwanag at kami ay nabalot ng isang kumikinang na aura. Sa gitna ng liwanag, biglang nagbago ang paligid. Ang kagubatan ay nawala at kami ay napunta sa isang lugar na puno ng mga bituin. Ang mga bituin ay tila nag-uusap, nagkukwento ng mga pangarap at pag-asa ng mga taong matagal nang nakaligtaan. Ako'y nabighani, ngunit sa likod ng kagandahan, may isang bituin na naglalabas ng kakaibang liwanag. Ang kanyang ningning ay hindi katulad ng iba. Ito'y malamlam at tila nagdurusa. Lumapit kami ni Isay upang mas kilatisin ito at sa aming paglapit, kami ay nagulat sa aming nakita. Ang bituin ay hindi basta bituin lamang. Ito'y hugis ng isang tao, isang bata na may mga mata na puno ng lungkot. Tulungan niyo ako, bulong nito. Ang kanyang boses ay puno ng pagdurusa. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila tumigil. Ano ang ibig sabihin ng batang ito? Paano ito konektado sa bituin ng pag-asa? Habang naguguluhan, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na hindi ko inaasahan.
Ang aming pakikipagsapalaran ay tila may mas malalim na kahulugan kaysa sa inaakala namin. Sa likod ng bituin, may misteryo na naghihintay na matuklasan. Ngunit paano namin ito tutuklasin? Nasa harap namin ang isang bagong hamon na hindi namin alam kung paano haharapin. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, naramdaman ko ang tiwala sa aming sariling kakayahan. Ang bituin ng pag-asa ay hindi lamang para sa aming komunidad. Ito'y para sa lahat ng nangangailangan ng pag-asa. At ngayon, kami handang tuklasin ang lihim nito. Sa aming isipan, ang tanong ay patuloy na bumabalot. Ano ang ibig sabihin ng batang bituin? At paano namin siya matutulungan? Sa likod ng liwanag, nakatago ang katotohanan na maglalabas ng bagong kabanata sa aming pakikipagsapalaran. Sa kabila ng mga pagsubok na hinarap namin sa aming paglalakbay, hindi pa rin natinag ang aming determinasyon na mahanap ang bituin ng pag-asa. Ako si Lila at kasama ko si Mateo, ang aking matalik na kaibigan. Saksi kami sa mga himala at hiwaga ng daang aming tinahak, ngunit sa kabila ng kagandahan nito, tila ba may mga puwersang nagtatangkang hadlangan kami. Isang gabi, habang kami nakatigil sa gilid ng isang ilog na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ko ang kakaibang lamig ng hangin. Ang mga alon ng tubig ay tila bumubulong ng mga lihim na hindi ko maunawaan. Mateo, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ko ng may pag-aalinlangan. Tumango siya, tila ba nahuli din niya ang kakaibang sigla sa paligid. Oh, Lila, parang may bumabalot na mahiwagang presensya, sagot niya. Sa kabila ng takot na unti-unting sumasalakay sa amin, pinili naming magpatuloy. Alam naming nasa huling yugto na kami ng aming paglalakbay. Subalit sa bawat hakbang na aming tinatahak, ang dilim ay tila lumalapit, nagbabanta sa liwanag ng aming pag-asa. Sa gitna ng aming paglalakbay, natagpuan namin ang isang kakaibang puok. Ang mga puno ay nakayuko, parang may dinadalang mabigat na pasanin. Ang hangin ay nagdadala ng mga bulong ng mga nilalang na hindi nakikita. Bigla, isang matandang babae ang lumitaw mula sa likod ng punong kahoy, nakasuot ng damit na tila gawa sa mga bituin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, puno ng karunungan at misteryo. Ano ang hinahanap ninyo, mga bata? Tanong niya, ang boses ay tila alingawngaw ng mga sinaunang kwento. Ang bituin ng pag-asa, sagot ni Mateo, hindi nag-aalinlangan. Ang bituin ng pag-asa ay matagal nang nawala, ngunit hindi sa paraang iniisip ninyo, sabi ng matanda. May kasamang ngiti na tila may alam sa mga bagay na hindi namin alam. Naguguluhan, nagtanong ako, ano ang ibig mong sabihin? Ang bituin ng pag-asa ay nasa loob ng bawat isa sa inyo. Ngunit ito ay natatakpan ng mga takot at pag-aalinlangan. Kailangan ninyong bumalik sa simula, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Doon ninyo ito matatagpuan. Parang isang palaisipan ang iniwan ng matanda sa amin. Sa kabila ng aming pangarap na makita ang bituin ng pag-asa sa pisikal na anyo, ang kanyang mga salita ay nagbigay sa amin ng bagong pag-unawa. Habang naglalakad kami palayo sa matanda, ang landas ay tila nagiging mas maliwanag. Ang mga puno ay hindi na nakayuko at ang hangin ay nagdadala ng masayang awit ng kalikasan. Ngunit sa aming paglalakbay pabalik, biglang bumangon ang isang makapal na ulap ng dilim. Ang mga anino ay sumayaw sa paligid, nagbabanta sa aming bagong natagpo ang liwanag. Mateo, hindi ko na kaya, sigaw ko habang ang takot ay bumabalot sa akin. Ngunit bago pa man ako tuluyang magapi ng dilim, naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Mateo sa aking kamay. Lila, magtiwala ka. Ang liwanag ay nasa loob natin. Kailangan lang natin itong palayain. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pag-init ng aking puso. Hinayaan kong ang liwanag na nagmumula sa loob ko ay umapaw, tinataboy ang mga anino na nagtatangkang bumalot sa amin. Ang dilim ay unti-unting naglaho
At sa kanyang pag-alis, natagpuan namin ang aming sarili sa isang lugar na pamilyar, ang lugar kung saan nagsimula ang aming paglalakbay. Sa gitna ng puok na iyon, sa ilalim ng mga bituin na kumikislap, naramdaman namin ang tunay na bituin ng pag-asa. Hindi ito isang bagay na mahahawakan o makikita, kundi isang damdamin ng kapayapaan at pag-asa na nananahan sa aming mga puso. Niyakap namin ang katotohanang ang bituin ay hindi kailanman nawala. Ito lamang ay natatakpan ng mga takot na bumabalot sa aming isipan. Ngunit habang kami nakatayo roon, may dumating na hindi inaasahan. Ang lupa ay biglang umuga at isang liwanag na mas maliwanag kaysa sa araw ang bumalot sa amin. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang isang figura, isang mandirigma na may pakpak na gawa sa liwanag. Ang kanyang mga mata ay tulad ng mga bituin. Ang inyong paglalakbay ay hindi pa tapos. Sabi niya, ang boses ay puno ng kapangyarihan at pag-asa. May mga lihim pa kayong kailangang tuklasin at mga hamon na dapat lampasan. Habang ang liwanag ay unti-unting naglalaho, naiwan kami ni Mateo na puno ng katanungan at bagong pag-asa. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos at sa kabila ng aming pagkakatagpo sa bituin ng pag-asa, alam naming may mas malalim pang mga hiwaga na naghihintay sa amin.